bothering me for some time already because does the position of Undersecretary for Special Concerns still exist in the Department of Agriculture? Yes, it does, Mr. President. Does the other departments have that particular line or appointment? According to our resource person, the DAR also has a assistant secretary. And what does the USEC for Special Concerns in the Department of Agriculture do, Mr. President? Yes, for DA. Okay. Yes, Mr. President, there are two assistant secretaries and one position of Undersecretary for Special Concerns and ODA. So he has two hats. He handles special concerns and he handles official development aid. So in the DA, what is special concerns? What is their special concern? What is his or her special concern? Quick response. For ODA. In the current setup, he handles official development aid and farm to market roads, Mr. President. Nothing on importation, Mr. President. Nothing on importation, Mr. President, but it looks like he's involved in infrastructure projects. All right. I'm sorry for the questions, Mr. President. I should have asked those questions in the budget of the DA, but I could not help but take it up and call the attention of the committee to perhaps you can look into this matter. Yes, we will, Mr. President. We are actually thankful that these questions are being raised now because on Wednesday, we will start our hearings on this privilege speech, as well as the issue of why food prices are high. And we will have weekly hearings, Mr. President, and the questions will guide us as we raise some of the concerns and issues affecting the sector, Mr. President. Very good, Mr. President. Excellent. I'm glad you're going to do that. So again, I concur with the privilege speech of the gentleman. Congratulations. Thank you very much for. Thank you, Mr. President. Thank you, Minority Leader. Coming from the Minority Leader, supporting our recommendations, malaking bagay po. And we hope we will be able to move swiftly in addressing the recommended action steps. Thank you, Minority Leader. Mr. President, next to interpolate is Senator Raffy Tulfo. I move that he be recognized. Senator Raffy Tulfo should be recognized to interpolate. Thank you, Mr. President. Will the gentleman from Pampanga yield to some clarificatory questions? Most willingly, Mr. President, to the gentleman from Isabela. Thank you, Mr. President. Napakaganda po yung inyong privilege, Mr. President. Nakakatuwa dahil napapanahon na talaga para ma-address yung napakahalagang issue sa food security. Maraming salamat. Thank you for that privilege speech. Mr. President, Na-inspire lang ako nung kayo po ang nagbigay ng privilege speech nung nakaraang linggo tungkol naman sa rice tarification, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, kasi nung 2023, ako po yung nag-privilege speech dito tungkol sa problema sa irigasyon. In fact, I called the attention of some corrupt officials sa National Irrigation Administration. Would you agree, Mr. President, na meron talaga tayong seryosong problema sa NEA? At ano pong, Mr. President, ang pwede natin gawin para ma-address yung issue niyan? Because meron pa mga irigasyon na bilyon-bilyon ang ginastos para patayin yung irigasyon na yun, pero hindi natatapos. And yet, pinupunduhan pa rin ng ating gobyerno para sa maintenance ng irigasyon na hindi pa natatapos at nakatiwangwang lang. Ano po, Mr. President, ang magandang solusyon doon? Yes, Mr. President, tama po yun. I've also been hearing, at least in the last several years after I left the chairmanship of the board of the NEA,
may mga concerns regarding corruption in the implementation of these projects. My understanding, I had a briefing with the administrator. We would like to get and with the help of Senator Tulfo, additional information regarding these projects because meron talagang mga matitigas ang ulo at medyo sabihin na nating very entrepreneurial na ginagawang negosyo itong pag-repair ng mga at rehab ng mga irrigation canals and the like. At malaking pondo dyan yung repair at rehab dahil sa halip na repair at rehab ang nangyayari ay mare-repair, mare-rehab pero wala pa rin tubig na lumalabas doon sa mga kanal o sa irrigation system. Kaya talagang dapat mabusisi din ito. Thank you, Mr. President. Sana, Mr. President, may mananagot talaga dito sa matagal na anomalya na kung saan yung ating mga farmers, malaking bagay para sa kanila yung magkaroon ng proper irrigation sa kanilang mga taniman, Mr. President. Tama po yun. In fact, right now, of the, how many irrigable lands? Over 3 million hectares of irrigable land. About NIA has covered only 1.2 million. Actually, 1.7 million ang irrigation systems nila. Pero 200,000 of the 1.7 million hindi na pwedeng ma-irrigate dahil na-convert na yung lupa. And another 500,000 yung kinakailangan nung repair. So in other words, ayan na naman. Kailangan i-repair. So titingnan natin, babantayan natin kung napupunta pa talaga sa tama. Dahil bakit mo i-repair na patse-patse tapos wala namang tubig na lumalabas? Ibig sabihin, kung magre-repair ka, doon ka na sa aabot doon sa sakahan yung tubig. Dapat may prioritization and then we will look into this too, Mr. President. Thank you, Mr. President. Now, nabanggit niyo, Mr. President, which I really do agree na repasuhin na itong rice tarification sapagkat dito po nagmumula yung paghirap ng ating mga magsasaka. Now, Mr. President, meron mo ba kayong figures as to magkano na po ang nabigay from the RCEF doon sa mga farmers in terms of mechanization? Kasi Mr. President, kasama dapat dyan yung mga dryer na kung saan binibilad po yung palay ng mga magsasaka. Pero pag pupunta po tayo sa mga probinsya na may mga bukirin, kapansin-pansin po na marami pa rin mga farmers ang nagbibilad ng kanilang mga palay sa kahabaan ng mga highway. So is there something that we can do about this, Mr. President, para ma-monitor kung talagang nagagamit ng maayos itong budget mula sa RCEF para sa mechanization ng mga farmers, kailangan ng mga farmers? Yes, dalawa ang ating maisasagawa, Mr. President. Unang-una yung budget ng DA sa usapin ng RCEP. We will ask for a complete listing. 30 billion na raw ang available na pondo. So sana punta ito, gusto ko rin malaman, Mr. President, dahil 3 taon na kung wala sa Senado, hindi natin natutukan yan. Ngayon narito tayo, aalamin natin. With your help, pagtulungan natin. So sa budget, deliberations, aalaman natin yan. Pangalawa, yung pagrebisa ng batas mismo dahil gusto nating i-amenda. Doon, they will be required to likewise submit a listing, a breakdown of the expenditures. Saan napunta yung 30 billion na ito? Sino ang nakinabang? At talaga bang mayroong pakinabang? Meron ba na katakatakang mga deliveries? Ika nga. That we will also have to look into. And with your help, Mr. President, we have the committee hearing on the revision or amendments to the tarification measure and of course the budget deliberations. Thank you, Mr. President. Mr. President, siguro panahon na rin para i-monitor ito pong pag-distribute ng mga similya and fertilizers sa mga farmers
dahil nakakarating po sa akin yung mga sumbong na ilang mga farmers na wala sila sa listahan and yet meron silang farm at meron ng iba walang farm pero nasa listahan. And there are times na dahil ang nadidistribute o nagbibigay ng listahan o naglalagay sa listahan ay LGU tulad ng sa local, which is like mayor and sometimes chairman, doon nagkakaroon ng anomalya. Is there a way or a system that you would put in place para masiguro na yung talagang may mga farmlands lang, mga farmers ang maging recipient lang at hindi yung mga walang farm pero nakakatanggap ng similya at binibenta lang sa market? Yes, tama yan. In fact, hindi lang po similya, pati farm hand tractors, mga traktora, mga pataba, fertilizer, may mga nababalita sa atin na matagal ang delivery o nga nabanggit nga nung nakaraang privilege speech po ng inyo pong privilege speech na huli dumadating. So dapat din busisiin ito. Base dun sa ating rekomendasyon, yung pagbabalik ng agriculture co-ops sa ilalim ng Department of Agriculture, importante yun dahil mapapalakas natin yung hanay ng mga magsasaka na siya naman ng dapat na beneficiaryo nitong mga seedlings na ito. So if we are able to strengthen the associations, farmers, organizations, that will be a one check. Sila mismo ang magsasabing hindi namin natatanggap dahil kami ay organisado na. So we'd like to get the support of Senator Raffy Tulfo in bringing back yung agriculture co-op sa ilalim ng DA. Pangalawa, of course, yung extension service. Dahil sa ngayon, hindi lahat ng LGU ay may kapasidad na ma-monitor itong mga farmers co-ops na ito. Kaya, at habang ang DA regional naman ay naroon sa regional level. So minsan, ang mga delivery of services hindi angkop doon sa mga pangangailangan sa baba. Nabanggit din natin ito noon na binigyan ng traktora, hand tractor, pero ang tractor na hand tractor na binigay sa upland ay para sa patag. So nagkakamali rin doon sa specifications dahil nga malayo masyado sa lupa, figuratively and literally, ang DA pagdating sa struktura niya dahil hanggang regional level lang siya. So to tighten that is we bring down extension services to the provincial level. Right now, by way of an EO, ang understanding ko merong Provincial Agriculture Fisheries Extension Service. Pero hindi yan batas. That is an EO. It is not an ironclad law. I think it's time for us, number one, to amend the provisions on extension service to allow the DA to have provincial level extension service even up to the municipal level, and we have to fund it. Thank you, Mr. President. Para matutukan na yung mga sinasabing mali yung punla, o kaya kulang ang punla, o napupunta sa mga hindi dapat mapunta, nakatutok talaga hanggang sa baba. Thank you, Mr. President. I'm very sure na makakuha kay Mr. President ng support from your colleagues and marami rin matutuwang mga tao kapag amyendahan niyo po yung rice tarification law. At isa po doon sa provision na Mr. President na gusto ko sana maamyendahan ay yung nagsasaad na kung saan inbred seeds lamang ang pwedeng ibigay sa mga farmers base sa rice tarification. Kasi alam naman natin, Mr. President, yung inbred na seeds ay mahina ang output kumpara sa hybrid. So, mas maganda siguro, Mr. President, majority of those seeds na ipamimigay galing sa rice tarification ay inbred. Yes, hybrid. We will look into that, Mr. President. Dahil ako mismo nakita ko yung kaibahan ng inbred sa hybrid. Yung inbred na palay stocks, siguro 3 o 4 ang ang stocks niya, no? Ang hybrid 8 hanggang mahigit pa. Ibig sabihin mas malaki nga ang magiging yield. Yes. Of course, may dagdag po na consideration yan dahil kailangan din pondohan, dagdag na pataba. At sa bawat, ito nga ang isang hamon